Tuloy pa rin tayo sa bakbakang Pragnananda at Wesley So, ang kanilang lihim na online training 11 games match bago pa nag-Norway. Na upload na natin yung first 3 games nila mga kamatsas. Ngayon, another 3 games sa part 2 ang ating i-analyze na kanilang naging bakbakan dito sa chess.com. Pero bago natin pasadahan ang mga games na yan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload hatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yon. Congratulations sa mga nakakita ng brilliant solution. Check. Knight G5 check. Obligado iiwas ang king. Susundan pa ng check ng queen doon. Aangat ang king. Mati kambing. Walang magawa dito ang black king. Ganun kaswabe ang solution. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable lang po sa Play Store at sa App Store kung kayo po ay Apple users. Sa Android naman, Play Store, nakpo, free lang po ang paggawa ng account dito, pang training na everyday. Ang gaganda ng mga puzzles dito, kaya subukan nyo na po mga kamatsas ang newly born Internet Chess Club application. Ayan, pasadahan na natin. Sa game number 4, dito po ay black si Wesley at white si Prag. Nag C4, sinubukan ni Prag ang English opening, tinirahan lang ni Wesley ng E6. Pagka ganito po ang diskarte, magdi D5, isa yan sa pambasag kaagad sa formation na gagawin ng puti as English, na pa knight F3 na lang. Kasi po, kaunting kaalaman lang, kung ipipilit dito ng white ang English opening, DD5an kaagad ni Wesley, na mauuwi po ito sa Catalan. Hindi na English ito, Catalan na. Okay, iba na po ito. Halimbawa, kung mag-bishop G2, knight F6, o halimbawa, ipilit, ito talaga formation ng English may D4 na So marami na pong pang-ilang na paparating, talagang anti-English yan, yung E6 at D5. Gusto nyong kontrahin yung kalaban nyo na laging naka-English, mag-E6 ka. Mauuwi nga lang sa Catalan. O kahit pa paano, ibang mundo na yun, di ba? O yan. Kaya dito, napilitan si Prag na iwanan ang English opening, mag-knight F3 na lang, D5, D4. Inuwi na lang po sa Queen's Gambit. Declined, knight F6 kasi kung kakapture sa C4, accepted ang tawag doon. Knight C3, bishop E7 at pinasok ang old theoretical pattern bishop G5. Classical talaga yan. Panahon pa nila Emmanuel Lasker, tinitira na yan. H6, sinubukan dito ni West kung ano ang gagawin ng bishop. Baka kainin yung knight Pero sa gantong level po, matik yan. Bishop H4, kailangan i-maintain ang bishop. Kasi po kung kakainin ng knight, kaunting kaalaman lang po, kakainin lang ng bishop May na-damage ba? Wala. Nasa kamay pa ng black ang bishop pair, dalawang espada yan. Malakas yan. Kung itong ipangka-capture, sulit. Sulit ang pagpalit ng bishop sa knight. Kasi magkakaroon ng double pawn. Ginagawa yan kung may ganyang pagkakataon. Wala naman Kaya umatras lang, bishop H4. At nag-castling lang, king safety, E3, para pakawalan na po ang bishop, de-develop na rin, knight BD7, develop, kinapture ni Prag ang sa D5. O kasi dito, kung magde-develop ang bishop, may tempo po kasing kakainin yun May ganun. Kaya inunahan na kagad ni Prag ng capture sa D5. Knight takes D5, medyo unusual din po yung in-apply ni West dito, no? May tapatan kagad ng bishop to bishop, exchange ulit. Simple lang ang gusto ni Prag. Linisin lang. Exchange. Nag-bishop to D3. Rook E8 develop. Castling na at nag-C6. So, typical naman po yan. Sa Queen's Gambit decline yung ganyang pawn structure. Nag-Queen C2 develop. Yan talaga ang lagay ng Queen dyan. Knight F6. At dito po, nag-H3 muna. So, normal pa rin yan. Para maiwasan yung bishop to G4. At nag-Knight E4. Ibinida kagad ni Wesley. Pinalakas niya kagad yung knight niya sa gitna at nag-rook B1. Ito pong rook B1, napaka-common, natural talaga yan. Sa mga nag-aaral po ng Queen's Gambit, declined theory, minority attack ang tawag dyan. Rook B1, mag-B4 yan, mag-B5 para pahinain yung C6. Yan ang kalakaran dyan. Yan ang tinitira dyan. Okay po? At kung may tanong naman kayo na, Coach, bakit hindi kainin yung knight? Anong mangyayari? Kakapturin po kasi ng pawn. Tapos pag tinakbo yung knight, mag-F5. Ayan. Parang lalakas tuloy yung pawn. Space advantage. Kontroladong-kontrolado dito ng puti ng black, ang space. Halimbawa, gumanyan, bishop E6,
knight e5, tapos dito mag-e5. Na dito mga kamatyas, usually, oo nga, yung knight nasa gitna, malakas, pero yung bishop malakas din. Okay po? So, halos equal-equal lang. Hindi type yan ni Pragaya ang ginawa niya. Rook B1, minority attack ang paparating, pinigilan kagad ni Wesley para hindi maganap yung minority attack. Pero gustong ipilit pa rin ni Prag, mag-B4 pa rin. Babasag pa rin sa queenside. In A4. So pag A4, talagang kailangan ng kalimutan ng plano na yon. Kasi po, kung mag-B4 yan, ay alanganin yan. Yun o, bitin o. Bitin yun. Bagsak yung pawn sa A3. Okay? Kaya hindi na po pwedeng pilitin. Ang ginawa dito, nag-rook E1. So ang purpose po ng rook E1, pagka ganyan ang forma, aalisin ang knight tapos mag-F3. Pag nag-F3, yan ang pampaalis sa knight at yung pawn sa E3, medyo wala nang alalahanin ng puti kasi may rook E1 na. Layo na mga planuhan nila, no? Naalala ko si Paring Dudes eh. Yan ang mga planuhan. Si Paring Dudes eh, no? Na-miss ko si Paring Dudes. Mamaya may i-upload ako sa Facebook Kamatyas yung nag-meet kami. Ayan, sa Starbucks eh. Accidental ano lang yun, na nagkita kami. Hindi sinasadya. Na-miss ko si Paring Dudes eh. Isa yun sa kwelang-kwela ako doon. Talaga natatawa talaga ako sa mga banat doon eh. Rook E1. Nag-bishop F5, patibay lang ni Wesley sa knight para talagang tibay na tibay ang pagkakaposte ng knight sa E4, nag-knight E5. Ayan na nga po. Ibinida na rin dito ni Prag ang kanyang knight pero hindi lang po basta knight yan. Ang purpose niya is to play F3 na mapaalis, masipa yung knight sa E4 para mapaalis na. Pero inunahan ni West para bumalik. May sipa kagad. Pero bakit ganyan ang binigay na simbolo ng computer? Risky po yan eh. Ibig sabihin yan, dubious move. Dapat daw po ang tira ay Queen F6. Naku, yan lang pala. No? Kapag nag-F3 dito, magda-Knight D6 lang. Yan lang pala po ang purpose. No? Okay, so pagkakinain and then Knight takes F5. Ayan. Nakalagay dito, slightly better for black mga kamatyas. Okay, kasi weak ang dark squares dito, weak eh. So factor yan. Tapos may weak B3 square dito ang puti. Kaya nilagyan ng grado or grade na slightly better for black. Pero slight lang naman yun. Ayun. Pero ginawa ni Wesley, sinipa niya agad. Ayaw niyang patagalin eh. Nag-knight F3 at nag-queen D7. Ayun. Para pagka sakaling atakihin talaga yung knight, ay sapat na po ang suporta ng bishop. Aatras lang yan. Hindi basta-basta makukuha yung bishop, no? At the same time, baka nangangamoy na parang may sacrifice doon. Sa isang banda mga kamatyas, ano? Nag-knight H4 naman dito si Prag. Talagang init na init siyang makapag F3 na. Gustong-gusto na niyang paalisin talaga ang knight sa E4. Pero nag-bishop E6 lang si West. Yun lang. Another dubious symbol ang binigay dito ng computer. Pero ito lang pala tira, mga kamatyas. Bishop H7 lang, atras lang. Pag nag-F3, may knight G5 lang pala. Pagka kinain, knight takes G5, okay lang. Sabay balik na lang uli. Tapos dito, butas pa rin ng dark squares, weak ang E3, may target, etc. mga kamatyas, ano? So yan po ay papabor sa okay yan sa black. Pero nag-bishop E6 si West eh. Ayun, lumamang tuloy ng evaluation bar ang puti kinapture na ni Prag, nainip naman, nainip. Hindi pa naman daw dapat capturein, F3 lang daw talaga tira dito. Pag nag-knight G5 dito, sabay rook BD1. Grabe, ang kunat, ano? Sa chess talaga, kailangan matyaga ka eh. Pag hindi ka matyaga, ay magkukulaps ka sa pagkainip. Kailangan dito, kaya nga sabi ng mga matatanda, talo inip sa chess eh. Totoo po yun. Kailangan dito sa chess, matyaga. Okay, kinapture ka agad ni Prag eh. Capture at nag-knight G6. Para ililipat yung knight sa mas maluwag ang control, mas gitna. At nag-rook A5. Interesting idea by Wesley. Sa computer po, nilagyan po yan ng risky. Pero para sa akin, interesting po yan. Bakit? Imagine niyo pupunta yung rook sa G5. Aatakihin yung knight. Tapos may bishop takes H3 na paparating. Yun ang planuhan dyan, mga kamatyas. Yun ang planong paparating. At nag-knight F4. Sa iba pong mga nanonood ngayon, atras ko lang, baka mapaisip kayo, Coach, ba't ayaw capturein yung libreng pawn? May bishop F5 po. Blunderacious yan. Iiyak ang knight sa G6 o kaya ang queen.
Alin sa dalawa ang paiiyakin? Laglag ang knight dyan. Okay, kaya napa knight F4, bishop B3. Tumiming muna ng galaw ng bishop with tempo para makatipid sa panahon, sa tempo. Ayun mga kamatyas, pagtira ng queen D3, Blanderatius! Blanderatius mga kamatyas. Iyakan time. Siguro ang gusto dito ni Prague ay simpleng queen C3 lang. O pero syempre dahil online nga po ito, disgrasya. Na disgrasya. Hindi na inintay ni Prague na kainin pa ni West. Nag-resign na si Prague. Okay po, so game number 4 pa lang yan. May game number 5, baka naman nakabawi si Prague doon. Pasadahan natin. White naman dito si Wesley, game number 5. Bago po tayo magsimula mga kamatyas, bukas na po ang simula ng aming Kamatyas Online Chess Training Continuation kasi pinagmulan nun yung summer clinic Tapos marami pong nag-request sa atin kaya tinuloy natin ng June, bukas po ang start nun. Okay, sa mga interesado po mag-enhance, mag-extensive training online, ako po mismo ang nagtuturo doon mga kamatyas. Ang link ay nasa comment section below, nakapin lang po. Click nyo lang muna, basahin nyo munang mabuti bago kayo mag-move. Ayan. Bago kayo mag-enroll, kailangan basahin nyo muna yung detalye. Maraming salamat po. Ang ginawa dito ni West, nag-knight F3. Ang kunat, D5 naman si Prague. E3, aba, kakaiba. Kakaiba. Knight F6, B3. Ito po yung tinatawag na pa-call system. Bishop F5, Bishop E2, H6, Bishop A3. Kakaiba, no? Hindi ko pa nagagawa yan sa aking dalambuhay. Dito lang po yan sa aking chess Bishop B2 lang talaga. Pero itong Bishop A3 yan, ang mga level nila Wesley na binibili talaga. No? Knight BD7, C4. Ayan, para bago pakawalan yung knight, meron na kagad pambasag sa center. Nag-E6 at yun ang purpose po ng bishop para ma-exchange kagad ng maaga doon sa bishop. Okay, Knight takes F8, Knight C3, C6, pinatibay lang dito ni Prague yung sentro. Kasi kung kakainin po, kakainin lang din ng pawn, mababasag ang gitna At nagkasling, Knight BD7, Knight 8 D7. Yan ang tamang big cast dyan sa tira na yan. At nag B4, ayun. Gusto kagad dito ni Wesley na basagin yung queen side, magbi B5. Pero kinaslingan lang, nag-rook C1. At yan naman po ang lumalabas na novelty bago sa position na to dahil ang old line nakatala ay Queen B3 po. Umangat lang. So kay Wesley lumabas ang new move at nag-E5. Ayun, para syempre mukhang attractive nga naman sa mata natin. Buo ang sentro, pero kung computer po ang patitirahin natin dyan o pahahatulin sa tira na yan, risky, dubious move. Risky daw yan. Ang dapat daw pong tira ay Bishop G4. Naku po naman, mahirap yan magawa. Capture na lang o kaya Rook E8. Yan po ang mga rekomendasyon ng computer. Ano? Pero E5, kinapture ni Wesley, capture, and saka nag D4, E4, at nag Knight D2. Ayan. So, ang tendency po mangyayari dito, dapat ang gagawin ng black dito, king side attack. King side. Ewan ko kung paano atakihin ni Prague sa king side. Maaring alisin ang knight mamaya, makarating ang queen dyan. Pagka ganito namang nakaporma na ganyan ang white, sa queen side naman. So, yan ang expected dito mangyayari. Queen E7, atake sa pawn. Queen B3, okay? So, depensa. May atake pa sa pawn D5. Bishop E6, depensa para di bumagsak. Nag-A4. Ayan na nga po yung sinasabi ko. Nag-A6, ayun, another dubious move by Prague. Dapat daw po ang tira ay Rook FC8. Rook FC8 lang, okay. Pero nag-A6, bakit naman kaya naging risky yan? Dahil may A5. Ang nakikita ko po dito mga kamatyas, yung talon ng knight to A4, then going to C5. Oo. Imagine yung knight nandyan na sa C5, napakalakas, no? Poging-pogi. Nag-queen D6, abang lang si Prague. Nag-H3 muna. Ayun, Wes. Bakit ka gumanito, Wes? Para walang knight G4, nailang ako. Nailang daw siya mga kamatyas. Bakit pag naka-knight G4, ano ba threat? Mamatiin ako. Sumasagot. Oo, nailang. Baka rin kasi may bishop G4, mga ganun, ano? Kaya nag-H3 si Wes. Pero, hindi na pala kailangan yan, mga kamatyas.
Simplihan lang pala, develop your position. Timely, ayan oh. Talagang tipid sa tempo yan. Halimbawa, pagpalagay natin may bishop g4. O, wala, hindi pala papansinin yan eh. Tuloy lang sa pag-develop, yan ang on point. Mas makakatipid sa panahon. Pagka kinain, halimbawa, talagang balagbagan talaga, ipilit talaga yon, magna knight f1. Ayun. Saka, yung knight f1 is to protect the h2, then followed with h3 para yung knight naman mapaatras. So lalabas parang walang tinira. At the same time, yung puti. Yan ang biri mo, di ba? Napakaganda ng timing na ginamit. O nakadoble kagad. Ang bilis kagad ang forma. Yun ang logic dyan. Kaya pala, oo nga, no? Pero gumastos pa si Wesley ng isang tempo. Nag-h3 muna. At nag-knight h7. Ayun. So itong knight h7, kung ako po ang titingin, good sa akin yan. Bakit po? Siyempre, sabi ko nga kanina, no, to attack the king side. f5, g5, f4, pawn storming, may knight g5. Poging-pogi sa akin yung knight na yan. Pero po, mga kamatsas, dapat daw ang tira is g5 na. Yan pala dapat, ano? O tapos gagawin ng puti, mag-b5. O tapos mag-h5, yun na nga. O, di ba? Tama po yung ating naging hula kanina. Pero hindi naman hula yun. Natural po talaga yun. Oo. Kailan ko ba naobserbahan yun? Panahon college ako, mga kamatsas. Talagang sa gantong tema talaga ang bakbakan, queen side versus king side. O nagkataon naman dito talagang tama naman sa logic ng computer engine. Tsambahan lang natin. O, kasi D4 player ako eh. Mula bata po ako D4 ako kaya medyo familiar sa akin yung temahan. Balik tayo sa ginawang h3, pero nag-knight h7. Ibig sabihin, maganda rin namang pang-atake ito. Nagbabadya rin naman ng atake. Yun nga lang, nababagalan ng computer dyan. Kaya nilagyan niya ng ganyang risky symbol. Knight a4. Ayun, pupunta na nga sa c5. Nag-rook b8. Another questionable, silent, risky na naman daw. Bakit kaya? Dapat daw is knight g5. Ituloy mo kung ano ang plano mo. Ang gulo-gulo. Itira ka dito pero sa kabila ka gagawa. Yun ang sabi ng computer, mga kamatsas. Oo nga, no? Ituloy lang ang kung ano yung napasimulan, ituloy. Oo. Kumbaga gumanon. Nagbabadya ng king side attack. Pero biglang gumanon. Iyon, naguluhan ng computer. Napakamot si Stockfish. At nag-knight c5, tuloy lang din si Wes. O, iniistaran ang tira. Ibig sabihin, okay yan. Knight g5, ayun, naihabol din. So pagka ganito, ang kailangan bantayan ng puti, yung mga bishop takes h3. Yan, dapat tamang hinala ka na dyan. Oo, nangangamoy sacrifice yan. Pag mga ganyang formahan, ay naku, bantayan mo na yan. Nag-rook c3 naman si Wes. Ano plano mo dyan, Wes? Magbabattery ako. Parang wala naman kahit kainin eh. Sabi ni Wesley, parang wala naman daw eh. O, pero binad mo ba? Dapat daw po ang tira dito ay pansinin. H4. Yan pala. At pwersadong babalik ang knight. Tapos kainin na yung bishop. Para yung bishop na yun nakaturo dyan sa king side. Delikading no? Parang may mangyayari talaga eh. So kainin na para mawala na yung bishop. O, teka muna mga kamatsasa, no? Pero dahil nag-rook c3 si Wes, in f5 naman ni Prague. So, ang plano ni Prague dito is to play f4. Naku, malakas yan. f3, sabog ang king side pagka nakarating ang pawn sa f3. Yan. Pero dito mga kamatsas, ang na-miss dito, ayan, matututunan natin to the art of attack, idagdag po natin sa pundasyon natin. Excellent move ay knight takes h3, na-miss ni Prague. Yan ang excellent. Pagka kinain, bishop takes h3. Naku, queen g6, queen g2, matchas is coming. So, king h1 ang gagawin. Tapos, kakainin daw ang tore. Knight takes f1. Tapos, saka palang mag-g6. Yun nga lang. Dito pala, hindi na gaanong kumbaga parang, two minor pieces sa isang tore. Pero, yung gapang nampun ang delikado dyan. Uy, may gapang eh. Kaya medyo natanaw ito ni Prague. Parang hindi siya satisfied. Balik tayo mga kamatsas. Di niya tinuloy. Ang ginawa niya, nag-f5 siya. H4 nakita ni Wes. Napansin na niya. Knight F7. G3. Ayun. Human side face. Para walang F4. Siyempre, sa human nerve nakaka-pressure to eh.
O kahit kayo lumagay dito sa puti, mga kamatyas raw, upo kayo dito. Sabay ganun eh. F4 po ang paparating, di ba? Nakakailang yan. Pero, alam nyo kung ako talaga ang puti dito, aminado po ko, ito rin gagawin ko. Ito rin gagawin ko. Wag lang makatira ng F4 dito na nakakainis na nakakailang. Pero sabi ng computer, hindi na kailangan. Rook B1, then planning to bomb sa B5. Yan na pala. Queenside talaga, queenside attack talaga. Mabilis dapat ang gagawing action para ma-pressure dito ang black. O ngayon, kung ipilit na F4, hindi pala pwede. Alam niyo kung bakit? May knight D takes E4. May simpleng taktika pala. Hindi pala pwede. O pagka kinain yan, o di kain yun. Di ba? Daming tira, pwedeng knight or... Pero gusto ko yung queen. Ano? Gusto ko nang tanggalin yung queen. Nakakailang eh. O knight din pwede. Ayun mga kamatsas, ano? O balik tayo. Balik tayo. So rook B1 lang pala. Pero nag G3 si West, nag G5. Kasi parang ang logic ng G3, hindi rin kasi mapipigilan long term ang F4 eh. Parang lalo pa ngang na-invite ang black to play F4. Lalo na't may G3 na may kinalamang mabuksan ang king ni Wesley. Di ba mga kamatsas, ano? Kinain, kain. Ayun, no? Napilitan tuloy mag F4 si West. Hindi na siya pwedeng mag-relax na yung sabi ng computer, rook B1, sabog ka na dyan. Teka muna, ganun muna daw. O tapos may ganun. Wala, ano dito, magkukulaps dito ang white una bago pa ang black ang magkulaps. Kasi ang inaatake dito, king ni Wesley, atake niya sa queen side, ang king nasa king side. Mas malakas ang atake sa king side, syempre. Balik tayo. Nandyan ang king kasi. Kaya, na no choice si Wesley, in F4 na niya. Inenpasan capture. So, nagkaroon ng atake sa G3. Rook takes F3. Okay? Para suportahan. Pero, practical lang daw. Dapat daw bishop ang pinang-capture. Yan ang tira ng computer. Practical, ano? Pagka kinain kasi ito, sabay bishop G2. Oh, may E4 na paparating para atakihin yung queen. Kaya hindi pwede magtagal yan dyan. So, ibig sabihin, mga kamatsas, may mga ganong diskarte na pang-practical ang dating. Pero, wala eh. Human nerve, di natin masisi. Human nerve. Kaya rook ang pinangkain ni Wesley para maproteksyonan ng G3. Diba? Natural eh. Nag-knight F6 naman dito si Prague para, basa ko dito, ilalagay yung knight sa E4. Very powerful square. Pero, dapat daw po is G4. Pag nag-rook F4, obligado para takpan yung pawn, may knight G5, may knight H3 na sundot. Sunod-sunod na ito mga kamatsas. No? Yan ang malakas sa black. Pero balik na naman tayo. Wala, ginawa ni Prague, nag-knight F3. Time check tayo. So, 50 seconds na lang. 1 minute and 16 seconds pa si Wesley. Yun, nag-bishop D3. Inatake ang pawn F5. Dinipensahan ni Prague. Another dubious na naman. Dapat daw po is bishop to C8. Ay, oo. Kasi hindi nga pala pwede makipagsabayan pa ng kain-kain. Imagine po, mabibitin yung pawn sa G3 kasi yung tore nga nagbabantay dyan. So, hindi pa pala pwedeng sumabay. Pero, wala eh. Human nerve na naman. Knight H6 to protect the F5. At kinain na po yung bishop. Kinain at nag-rook C5. Ayun. Dito po, nararamdaman ko, iritado na si Wesley sa position niya. Annoying na, kumbaga. Okay, rook C5. Bad move dapat daw po ang tira. B5 eh. Eto pala dapat ang tira. O, pero dahil nag-rook C5, ano inatake? Itong D5? May knight para hindi maka-knight E4. Ayun, gets ko na mga kamatsas, gets ko na. O para di maka-knight E4 kasi may bitin dito sa pawn D5. Kaso may G4. Yan ang iyakan time, West. O, nabitawan mo yung pawn sa E3. Wala tayong magawa. Natira na. Sabi ni Wesley. Wala na rin magawa, natira na eh. O, rook F2. Ayun, tinagpas lang po yung pawn sa E3. Walang magaws. King G2. Yan. Para maproteksyonan ang kakainin kasi yung pawn. Pero it's another bad move na naman daw. Dapat daw pawn tira dito ay bishop B1. Para queen to queen. Protected po yung pawn sa G3. Nga lang, annoying is, paano kung kumapture sa pawn D4? Ganun na lang. Grabe, mga practical approach. Ito yung mga gusto ko matutunan, mga kamatsas eh. Kasi natural sa atin, di ba, parang ayaw natin pakain palagi, ng ganun-ganun lang. Pero may mga practical position na papakain mo, pero playable. Maginhawa, may ganun. Oh, grabe.
Balik tayo mga kamatsas. Wala, King G2 lang ginawa. Natural lang talaga. To protect the G3, F4. Yun, dito na po lumabas. Ang bangis naman ni Prague. Kinain, check, bumaba. Ayun, yung Torre, bababa din po. Lalagay sa E1, pero nabagalan pa ang computer. Dapat daw is, tama naman. Queen G3, Rook BE8, Rook FE8. Tama naman mga kamatsas. So yun, nilagyan niya lang ng simbolong di maganda. Pero yun naman ang top niya sa top recommendation niya sa line. Bishop or Knight F1, dapat daw po Bishop eh. Knight ang ginawa pang takip sa back rank, pinin. Kinapture ang D5, wala na, nagwala na si Wesley mga kamatsas, nagwala na. Bumalagbag para makagulo. Nairita na eh kasi may G3 na paparating na eh. Dapat daw po ang tira dito mga kamatsas ay Queen C2. Dito pala dapat ang tira. Pero dahil kinain na, binalagbag na, pinatulan lang ni Prague. Quality up eh. King H8, Queen G5. Ano idea ng Queen G5? G3 lang. Yun din ang nasa isip ko. Yan G3. Pero mali. Dapat daw Queen G3. Oo. Dapat daw ang tira is dito check. Oo nga, pagka gumanon kasi hindi. Paano kung gumanon? Kasi may kain dun eh. Queen H3 check ulit. Ang kulit naman ng tira ng computer. Pababalik-balikin. Sabay. Kakainin lang ito? Tama ba? Bad move eh. Parang nagko-collapse ang computer. Check muna dito. Pagka gumanon, sabay kain doon. Yung pala. Sorry po. Sorry, medyo ako pala yung nalito. So, check. Iwas, tapos kain. Pagka kumain doon is Queen H7. Hindi makakain ng Tori doon, nakapin. Okay po mga kamatsas? Balik tayo. Pero pag Queen G5, G3 ginawa dito ni Prague. And the Rook G2, Knight F5. Grabe. Ang gulo ng laban nila. Mapapakamot ka talaga. D5. Knight E3. Okay. Maporma ang tira na yan. Pasugod na si Prague. Gigil na talaga siya. Pero, bad move. Naka-equalize. Dapat daw po ang tira dito is Queen H4. Yan ang tamang timpla. Naku po naman. Tanong, sino makakakita niyan? Sino makakakita niyan? Wala, malabo makita to. Ang lalim naman ng Queen H4. Siyempre, kung ako black dyan, iniisip ko saan ako makakakalikot ng mga atake di ba? Kaya ginawa ni Prague Knight E3. Kaso dito, mga kamatsas, ayun, may Queen E5 check. Okay, King G8, Queen G5 check. Draw, King F7. Pinilit po ni Prague. Blunderacious na naman. Nag-Bishop G6 naman dito si West. Totohanan lang po mga kamatsas. Ako continuation eto rin ako. Yun din ako continuation na nag-reflect sa mata ko. Bishop G6 check pa rin. Pareho lang kay West. Pero alam nyo ba ang tira? Queen lang pala. Pwersado dito. Queen G7 check. Naku po naman. Pagka gumanon kasi may check, kain yung tore. Obligado iharang. D6 check. Ayun pala. Pag kinain, Queen E5 check. King D7, Bishop F5 check. Ha? Pag kinain ng Queen, Rook D2 check. Pagka tumakbo doon, Queen E8 check. Pagka gumanon, Queen D8, King C6, Queen B6 matchas. Simple. Sabay simple. Dugo-dugo na yung mo dyan, brain cells mo dyan. Ay, nako talaga. May waga. Chess. Pag King F7, Queen G6 lang pala. Awarding na. Kaso ginawa ni West, Bishop G6 eh. King G8. Ayun, na blunder na. Tuluyan ang nagka-blunder dito si Wesley. Check. Dapat daw dito ang tira is Bishop H5, no? Yun. Good move. Hindi pala pwedeng kainin tong Queen kasi nga may Rook takes F1. Matchas. Bali, wala. Talo kaagad si Wesley. Isang tira lang mga kamatsas. So, check. Wala na siyang check kasunod. So, ginawa. Talaga. Wala na solution pala. Nawala na solution. Ito na kasi, kinain na lang ni West. Nagpamatchas siya. Grabe. Winning na winning. Balik nga tayo dun sa winning portion. Mga kamatsas, balik tayo sa winning portion.
Yung check lang dito, no, sabay ganun, no, yun ang pang-awarding time. Rook F7 ang ginawa, D6, ano, check. Sige nga, dito, D6, paano kung di kainin? Halimbawa kung gumanito lang, mag-bishop, mag-king E6 lang, dito naman check. Timplado. Pagka gumanito, harang, Queen E8 check. Nako. Pagka gumanito, Queen D8 check. Dito, para suportahan ng tore, may Queen C8 check. Aray, queenless. O, yung bishop kasi nandyan pa, kaya kung makain to, no worries sa kainin ng knight, may bishop nagbabantay kasi yun nga yung ginamit kanina, kaya nawala yung suporta ng knight sa F1 eh. Woo! Grabe! Grabe tong laban na to. Loop fights, ano? Balik tayo. So, ayun, nag-resign po si West after namatchas. Hindi pala nag-resign, namatchas. Pero mga kamatsas, nako, pasensya na po. Naka 30 minutes na tayo. Masyadong matagal na. Di bale, lalahati naman natin to mga kamatsas. Habang nag-iintay tayo, wala pang mga tournament sa paparating. Kapulutan natin ng kaalaman itong mga laro na ito na maia-analyze natin mga kamatsas para hindi masayang yung mga laban na to, no? So maraming salamat po mga kamatsas. So nag-1-1 sila dito sa part 2. Sa part 3 ay tuloy-tuloy lang natin. Kung meron po kayong mga suggestions na gusto nyong ipa-analyze, interesting talaga, padala nyo lang po sa Kamatsas Messenger o kaya mismong dito sa comment section below kung meron kayong gustong ipa-analyze. Titingnan ko muna kung talagang malakas ang dating. Pero kung hindi po, pasensya na po. Kasi hindi lahat na nagpapadala. Merong nagpadala, Coach, analyzein mo yan, ang ganda niyan. Pagtingin ko, kanino pong game to? Akin yan, Coach. Laro ko yan kay Kuya ganito. Ang ganda ng pagkapanalo ko, baka pwede pa-analyze. Huwag naman ganun, mga kamatsas. Dapat yung mga pang-legendary na pang-matindihan talaga ang dating para i-analyze natin. Hindi yung laro lang kay Kuya ganito, kay Tito ganyan. Hindi po tayo nag-a-analyze ng ganun. Opo, mga kamatsas, pasensya na po ha. Kailangan na yung sa pang-matindihan, yun ang i-analyze natin kasi siguradong solid yun at marami tayong matututunan. Muli po mga kamatsas, bukas na po ang start ng ating Kamatsas Online Training Continuation. So, subukan nyo po mga kamatsas, di po kayo magsisisi. Full effort akong binibigay ko yung sa lahat ng aking knowledge, sa lahat ng aking mailalabas, sinishare ko po talaga. At recorded po yon, di man kayo maka-attend sa live video dahil automatic na sa Facebook group lang ang live session right after. Mababalikan kagad mga kamatsas. Okay po, and then this coming June 16 po, lipad namin to Hong Kong, God willing. At uwi namin is June 22. Ayan, so may mga schedule na doon. So surprise ko kayo mga kamatsas, ano? Magnus is waving. Wesley is approaching. Ayan. Excited na ako. Na-excite na ako mga kamatsas. So, yung pong inyong mga suporta sa ating training, karagdagang gagamitin po namin yan doon. Totohanan lang po mga kamatsas. Kasi pag sa abroad, matindihan po talaga. Ticket lang namin, 50,000 na. O, mura-mura pa yon. Kaming dalawa, balikan. Naunahan ko kagad ng book para mura-mura pa. Yung hotel pa and everything mga kamatsas. So, bahala na po kayo. Maraming salamat mga kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.